Sunod, mga kababayan. Ano yan, Ken? Dito na naman tayo. DDS na naman. Ito na, mga DDS. Masaktan na naman kayo. Masaktan kayo hanggat gusto nyo, putang ina nyo. Ang channel na to, anti-DDS to. Huwag kayong magtaka kung masaktan kayo sa mga content dito. Huwag kayong magtaka. Kasi bakit? Anti-DDS yung channel na to. Ano yan, Kent? Ito na. Mga kababayan, noon ko pa sinabi sa inyo, bago si Digong na aresto, sabi ko, Sara, Pulong, Baste, Kitty, Hanilet, Elizabeth, baka naman magkakasundo na kayong lahat sa ngayong nakulong na si Digong. Huwag yung pairalin yung mga pride ninyo. Kasi simula nung naging presidente si Digong, hindi kayo magkakasundo lahat. Sinabi ko yan, mga kababayan, nung naaresto si Digong. Sinong nakaalala? Paki-comment, mga kababayan. Press 1 sa mga naalalang sinabi ko na baka naman kayong magkakapatid. Sana magkasundo kayo. Sa ngalan na nakulong ang tatay nyo. Sinabi ko yan, noong March 12, nung inaresto si Digong ng 11, pagka 12 nag-live ako, kumain pa nga ako habang nagla-live yan eh. Di ba? Sabi ko, baka naman magkasundo na kayo. At which is, pinatunayan yan ni Sara. Kasi bakit, mga kababayan? Ito Ito, mga kababayan. Ito. Sara, nagpasalamat kay BBM. Ito na nakulong si Digong. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo Vice President Sara Duterte abay nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagkakakulong sa ICC kay dating Pangulong Duterte. Kasama mo sa balita si Radyoman Joyce Adra. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakadetain sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa kanyang pagharap sa media sa The Hague, the Netherlands. Sinabi ni VP Sara na dahil sa pagkakakulong ng kanyang ama sa ICC, nanumbalikan niya ang kanilang relasyon na bilang mag-ama. Anya masa nagkakaroon na sila ngayon ng mahabang oras na para makapag-usap ng dating Pangulo higit sa mga usaping pampamilya. Nagkaroon na anya sila ng mas mahabang oras ng kapag-usap araw-araw, lalo na ang mga usaping legal ay ang abogado na ng dating Pangulo ang nagdi-discuss nito kay PRRD. Sinabi pa ni VP Sara na nagkaroon din sila ng pagkakataon ng kanyang ama para sa pagpapatawad sa mga nangyari sa kanila sa nakalipas. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Diba? Kita ninyo? Simula nang si Digong ay nangasawa kay Hanilet at nabuo si Kitty, hindi na magkasundo yung pamilya na yan. At pinatunayan ni Sara yan na meron na daw silang father and daughter relationship at nagpasalamat siya kay PBBM kasi napakulong daw ang tatay niya. Ngayon, mga kababayan, si Mon Tulfo mismo nagsabi niya na patunay kung paano babuyin, bastusin at hindi respetuhin ni Sara si Duterte. Kita ninyo, mga kababayan? Si Sara daw kapituko. Bastos na anak, walang disiplina, matigas ang ulo, tapos ngayon magpapakita sa tao na mahal si Digong. Plinastic lang daw ni Sara si Digong according kay Mon Tulfo. At mismo patunay, si Sara nagsabi na nagkasundo na sila ng tatay niya. Mga kababayan, masaktan na naman mga DDS dito, sorry na lang. Pakinggan ninyo Masakit man si Mon Tulfo magsalita, pero totoo. Hindi mahal ni Sara ang tatay niya. Yung pupunta-punta sa The Hague si Sara. Nung araw yan, binabastos niya yung tatay niya Ngayon lang, siyempre, may political capital siya. Pag pupunta sa The Hague, ibig sabihin na mahal yung tatay. Hindi mahal ni Sara ang tatay niya. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi, wala. May tinanong ko nga si Digong noon. Sabi ko, why do you
allow your daughter to disrespect you. Sabi niya, hayaan mo na, hayaan mo na. Sabi ko, binababoy ka na, hindi mo pa sinasagot. Baka being a father talaga na is being patient lang with the daughter. Correcto. Hindi mahal ni Sarah ang tatay niya. Yung pupunta-punta sa The Hague si Sarah. Kita ninyo? Ha? Mismo si Montulfo hindi nyo matanggi. Kumpadre ni Digong yan. Ha? Ang sabi, kaharap ni Montulfo si Kiko niyan, in interview. Sabi ni Montulfo, hindi mahal ni Sarah ang tatay niya. Tinanong nga daw ni Montulfo noon, Gong, nganong gihimo man na sa imong anak nga di ka respetuhon tas bastos-bastuson ka lang. Sabi ni Digong, hayaan mo na. Mahirap magsabi. Matigulang na may mga isip na yan, matanda na yan, alam na nila yung don'ts and donuts, alam na nila yung goods and bads. May mga isip na maputang inang yan. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin, mahal na mahal ni Sarah si Digong, putang ina nyo, niloloko kayo. Niloloko kayo for almost 20 years. Hindi magkakasundo yung mga magkakapatid. Na yan at magtatay at magnanay na yan. Bukod sa ebidensyang nagpasalamat si Sarah kay PBBM na kung hindi nakulong ang tatay niya, hindi sila maging father and daughter relationship. Ito pa. Napanood din yun nung nag-take out si Sarah sa Davao bilang Vice President na sabi ni Elizabeth Shimerman, umirap kay Digong no naka-green sila ng damit. Gumaganon. Pero ngayon, pumupunta na sa dahig si Elizabeth. Sabihin niya, kung sakali man makauwi si Digong, sa bahay ko na lang siya. Mga plastic. Manggagamit. Sabi ko nga sa inyo, pag binaha yung kulungan ni Digong, lulutang yan sila. Si Digong lang malunod dyan Mga plastic. Ang pinakita nila sa tao, magkakasundo sila. Pero sa kaloob-looban, nagmumurahan sa loob yan. Di ba? Di ba? Kaya pala ang plastic, walang respeto. Kaya nga mga kababayan, di ba, nung Duterte, hindi binuto ng tao. Kasi bakit? Walang respeto. Walang tiwala ang tao kay Sarah. Kaya kailangan nilang bitbitin si Digong kahit nakaihi-ihi na sa salawal. Kahit nagkatai-tai na, umakyat doon kay Boloy, sabi niya, Presidente, gumaganon, nahawak ng microphone, bumabarag-barag na. Kailangan nilang bitbitin yung tigulang. Kailangan nila akay-akayin yung tigulang. Ito namang si Bato, kalaki-laki ng katawan, hinayaan si Digong na muntik nang bumaliktad dun sa upuan. Kailangan nilang gamitin yung tigulang. Kasi pag hindi nila gamitin yung tigulang, mga kababayan, wala silang botong makuha. Kasi bakit? Mga plastic nga sila. Kita mo si Bongo, wala siyang chinelas na kapaa. Kawawa si tatay, sinakay si Roplano na kapaa. Pero nung sinilip ko yung picture ng ABS-CBN, Rappler, GMA, TV5, nakasapatos ng itim. Paano nangyari na kapaa? Nakasapatos ng itim. Do you think ganun matanda, hayaan nila yung makapaa? Malamang nandoon yung doktor niya, nandoon yung bodyguard, nandoon si Mijal Dia, hayaan nila nakapaa si Digong. Malamang pasutil at sinilas yun, kung wala sapatos yun. Di ba? Di ba? Chupaeng? Kawawa si Bato. Nagtatagula. Bullshit! Alam ko ang kilos ng Interpol. Bullshit! You make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa. Utang ina, make my day. Diba? Si Digong, kahit nagkatai-tai na sa salawal, nagkaigit-igit na, wala nang palit-palit. Yung diaper niyang 2 days, hindi na halos kasya doon sa pantalon. Sunod-sunod na yung mga doktor, di ba? Nagsunod-sunod na yung mga doktor kay Digong. Si Bongo doon, alalay-alalay, gabit-bit ng mga diaper na 2 days, papuntang Hong Kong. Para lang makasama si Digong, kasi kung si Sarah lang, putangin na di marunong magsalita sa entablado yan. Ang alam lang dyan, manlait, manakot, magmura.
Pero pagdating kay Digong, hindi nila kaya na kunin ang karisma ni Digong. Kasi si Digong, batikan yun, batikang scammer. Batikang manluloko yun. Kitoy-kitoyin yung mga tao. Ako, kung si Jose Rizal, ginawa niyo ng revolto, may hawak na libro, ako nakaganyan. Mag-ambag-ambag kayo, tag $1 o tag $5 Hong Kong, gawa niyo ako revolto. Diba? Ako, kung si Jose Rizal, gawa ng revolto, may hawak na libro na kaganon, pag ako, gawa niyo revolto na kaganyan. Mag-ambag-ambag kayo, tag $5. Kailangan nila si Digong bitbitin kasi pang-uto yun eh. Kaso problema, ang nagawa ng $5 ay revolto karton. Sinuotan ng jacket kay lalamigin daw. Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Mga bobo, mga tanga, mga inutil. Revolto karton. Sinuotan ng jacket kay nilalamig. Mga tanga-tanga, mga inutil, mga bobo. Kita ninyo? Si Montulpo mismo nagsabi. Si Montulpo mismo nagsabi. Si Sara daw bastos na anak. Tandaan ninyo may ebidensya tayo. Si Sara nagpasalamat kay PBBM kung hindi nakulong ang tatay niya, hindi sila magkasundo. So, ibig sabihin, totoo nga ang sabi ni Montulpo. Kita nyo naman kung paano irapan ni Elizabeth. Gaganon si Elizabeth nung nag-take out si Sara sa Davao. Tapos yung kasama niya nagpicture si Madriaga, yung naka-green ng damit, di ba? Nakita nyo mga kababayan na may picture si Madriaga at si Sara? Tapos sasabihin ni Sara, hindi niya kilala si Madriaga. Yun nga, yung bodyguard niya. Tigil-tigilan nyo nga ako, yung iniirapan ng nanay niya si Digong. Ito, Ayan, nanay ni Sara, inirapan si Digong. Makita nyo naman yan eh. Ma'am Elizabeth. Ayan. Galing na. Abang niyakap ni Sara. Ayan yung damit na yan. Katabi niya si Madriaga niyan. Kita nyo? Kita nyo? May pa-side eye pa. Ganun, no? Tapos sasabihin ninyo, hindi totoo sinabi ni Montulpo, hindi kayo magkakasundo. Yan ang totoo. Tsaka lang kayo nagkakasundo. Ngayon, pagkatapos irapan. Pagkatapos irapan, ito na Ano siya. pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digo? He is okay. He's happy also seeing us and jolly. Yeah. He was rally today. Yeah. The visit was really Yeah. very good. How long was the visit for? 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? Wala na tayong dapat pakita dito. Napapanood din yung lahat yan. Sa madaling salita, kung si Sara ang maging presidente, paplastikin lang din tayong mga Pilipino. Kung ang pamilya... Sige nga. Dapat, kapag ka presidente ka, ikaw yung modelo ng bansa. Diba? First family tawag sa inyo eh. First family. So, syempre, bago ka magpresidente, siguraduhin mo na kaya mong solusyonan ang pamilyang Pilipino. So, ang tanong ngayon, paano mo solusyonan kung ang pamilya ninyo hindi magkakasundo? Sige nga. First family ang tawag sa inyo. Paano ninyo masolusyonan ang pamilyang Pilipino kung kayo mismong pamilya hindi magkakasundo? So, di ba?
Mga kababayan, di ba, mga kababayan, yun ang tanong ngayon. So, totoo nga, ang sabi ni Montulpo na si Sara bastos na anak. Hindi nirerespeto si Digong at lahat sila nagpaplastikan lang. Di ba? Mangyari na naman ito. Presidente ka. Tapos ang kasama mo, imbis na first lady, ang kasama mo, anak. Yan, naalala nyo, pumunta ng China si Digong, pumunta ng Russia, walang asawang kasama. Ayaw ko na. So ngayon, mga kababayan, yun lang po yung ating reaction. Masakit man, pero mga DDS, sorry.